Ang kanyang mga braso ay kumapit ng mahigpit sa likod ng prinsipe, ang kanyang ulo ay nakabaon sa kanyang dibdib, nakikinig sa kanyang tibok ng puso, na tila sa pamamagitan lamang ng paggawa nito. Mapapatunayan kaya nito na ang lahat ay isa lamang maling alarma. Tila napagtanto din ni Roland na may pumalakpak sa kanyang mga kamay patungo sa mga maharlika, humihingi ng paumanhin para sa kaguluhan at sinabi sa lahat na magpatuloy sa tanghalian at magsaya sa kanilang pagkain sa pagpupulong na magpapatuloy sa hapon. Bumalik sa opisina, tinanong ni Roland si Nightingale kung ang mamamatay tao ay may kaugnayan sa pagtatangkang pagpatay na ito. Si Nightingale, ang kanyang mga emosyon ay unti-unting nagpapatatag, ay tumugon ng positibo. Nang malaman niyang ang nasa likod ng kriminal ay isang gwardya ng pamilya ng Petrov, agad siyang sumugod. Ang panig ni Roland na sumasalamin sa katotohanan na ang mamamatay tao na nagawang magplano hanggang sa antas na ito para sa pagbisita ni Roland at ng mga mangkukulam, ay tunay na nasayang sa pagiging isang asasin. Agad na lumuhad si Petrov sa isang tuhod sa harap ng prinsipe. Sinabihan siya ni Roland na bumangon dahil hindi niya gustong sisihin ang hindi kinakailangan. Gayunpaman, sa pagtingin kay Petrov, nakilala niya na mayroon ding maling gawain sa kanyang bahagi. Ang castle staffing at perimeter security ay nawala na minarkahan ang kanyang kapabayaan. Binuksan ni Petrov ang kanyang bibig, sinusubukang ipaliwanag, ngunit kalaunan ay ibinaba ang kanyang ulo, inamin ang kanyang pagkakasala. Inutusan ni Roland si Petrov na imbestigahan ang pagkakakilanlan ng asasin. Agad na umalis si Petrov upang mang-alap ng impormasyon tungkol sa individual. Pagkatapos lamang niyang umalis ay ang boses ni Nightingale, sa kanyang malalim na pag-aalala, na nagtatanong kung ano ba talaga ang nangyari. Napangiti si Roland, pinaniwalaan ang babala ni Sylvie sa pag-iwas sa sakuna. Matapos marinig ang pagsasalaysay ng prinsipe, naunawaan niya ang pagtatangkang pagpatay, ngunit sa katotohanan, hindi ito casual gaya ng inilarawan niya. Bagamat ipinagbabawal ang mga armas sa bulwagan, ang kaaway ay nagtago ng maikling punyal sa kanyang damit. Dagdag pa, bilang isang tunay na gwardya ng Kastilyo, walang nagsagawa ng inspeksyon sa kanya, na nagpapahintulot sa kanya na direktang makapasok sa bulwagan. Ang pagkakamali lang ay suot niya ang Stone of God's Punishment. Bagaman normal para sa mga gwardya ng perimeter na magsuot ng bato, naging kakaiba ito sa loob ng bulwagan. Upang maiwasang makagambala sa mga obserbasyon ni Sylvie, lahat ng dumalo na maharlika ay kinakailangang tanggalin ang kanilang mga accessories sa Godstone. Ang biglaang paglitaw ng isang itim na kawalan ay agad na nakakuha ng atensyon ni Sylvie, at nagbigay siya ng babala habang papalapit ang assassin sa prinsipe. Ang sumunod, habang casual na isinalaysay ni Roland, ay naiwan ang pagbaril ni Nightingale. Mula nang marinig ng kaaway ang babala, ilang segundo lang ang kanyang paglapit. Binunot lang ng prinsipe ang kanyang revolver at inilabas ang kaligtasan nang itinutok na sa kanya ang punyal. Sa kabutihang palad, si Roland, na nakasuot ng protective gear na ginawa ni Serea, ay natagpuan na ang punyal ay hindi maaring tumagos sa kasutan, na nagpapahintulot sa kanya ng pagkakataon na barilin ang mamamatay tao. 2 bala ang agad na kumitil sa buhay ng assassin. Alam na alam ni Nightingale kung gaano kadelikado ang proseso at inisip kung ano ang maaaring mangyari sa oras ng kaguluhan, paano kung si Roland ay hindi nakaligtasan o kung hindi matagumpay na pumutok ang baril. Ibinaling niya ang kanyang ulo, ang kanyang titig ng matalim na tingin kay Kidlat, na ang ulo ay lumuhad ng may kasalanan sa isang tunay na pagpapahayag ng isang kakilakilabot na pagkakamali. Ang maliit na batang babae ay natakot at patuloy na humingi ng tawad, na nangakong hindi kailanman aalis. Muling gamulong sa paningin, iginiit ni Nightingale na dapat silang parusahan ni Roland kapag wala si Nightingale. Dapat manatili sina Lightning at Maisie sa tabi ni Roland para protektahan siya mula sa mga kaaway. Halimbawa, sa sitwasyon ngayon, kung si Kidlat ay lumipad kay Roland, ang mamamatay tao ay walang pagkakataon na saktan siya. Ngumiti si Roland at hindi sinisi ang Kidlat at gustong makiusap sa ngalan niya. Naluluha ang mga pisngi, pinakinggan ni Lightning si Nightingale, iginiit na dapat silang parusahan sa pagkakataong ito. Kung narito si Scrolin at Wendy, sasang-ayon sila sa kanyang iniisip. Kung hindi nila tunay na naramdaman ang kanilang mga pagkakamali, ano ang kanilang gagawin kung may totoong pangyayari sa susunod na pagkakataon? Hinaplos ng prinsipe ang kanyang baba sa pag-iisip, pagkatapos ay tumingin kay Nightingale, nagmumungkahi ng kaparusahan na makulong sila sa kanilang silid. Hindi pinapayagan silang umalis hanggang sa matapos ang 3 set ng komprehensibang pagsasanay sa matematika at agham.
Nang marinig ito, tila natakot si Kidlat. Hindi napigilan ni Nightingale na huminga ng malalim, pakiramdam na ang parusa sa tatlong hanay ng mga komprehensibang pagsasanay sa matematika at agham ay talagang nakakatakot. Gayunpaman, napagtantong ito ang una niyang panukala, hindi na niya ito maaaring bawiin ngayon at mahigpit na tumango ang kanyang ulo. Si Sylvie na inaalalayan ang isang nababalisa at nalulungkot na batang babae, ay umalis sa opisina. Pagkaalis ng bawat isa, nagsalita si Nightingale na nagpapahayag na hindi niya naprotektahan ng maayos si Roland. Umiling si Roland, sinabi sa kanya na maganda ang kanyang ginawa. Bakit pinili ng assassin na kumilos sa meeting hall? Dahil naiintindihan niya na may mangkukulam si Roland na nagpoprotekta sa kanya. At ito, na napakalakas. Nang hindi hinihila siya palayo, walang anumang pagkakataon. Kung mas maraming pagsasaayos ang ginawa, mas maraming mga kapintasan ang maaaring malantad. Kaya sa huli, maaari lamang siyang maglunsad ng isang pag-atake na may maliit na punyal. Sumagot si Nightingale na halos magtagumpay na siya. Ngumiti si Roland, sinabing hindi ito tagumpay maliban kung papatayin niya ito. Tumingin siya kay Nightingale at tinanong siya kung wala siya. Ano kaya ang gagawin niya? Matigang maghintay ng sapat na pagkakataon upang maglunsad ng isang nakamamatay na pag-atake hanggat may nagkukubli sa kastilyo, ang ganitong pagkakataon ay palaging umiiral. Kaya naman, pinrotektahan siya ni Nightingale ng husto. Si Roland ay hindi pinalagpas si Nightingale. Ito ang kanyang tunay na pag-iisip, na nagparamdam sa kanya ng mainit na pag-akyat mula sa loob, na pinawi ang karamihan sa kanyang orihinal na hindi mapakali na sisihin sa sarili. Si Petrov ay bumalik sa opisina sa gabi, na inihayag na ang assassin ay pinangalanang Theo, isang dating bantay ni Duke Ryan. Ayon sa mga haka-haka ni Nightingale at Petrov, ang pagpatay na ito ay tila hindi isinagawa bilang paghihiganti para sa Duke. Ang tirahan ni Theo ay selyado at gagamitin ni Summer ang kanyang mga kakayahan upang alamin ang totoong mga dahilan. Kaya, tinawag din si Spear sa kastilyo. Nakaupo sa likuran ni Maisie, medyo hindi komportable si Spear, patuloy na mabagal na sinasabi na teka LNG. Nang marinig ni Maisie ang salitang mabagal na pag-iisip, inisip ni Spear na ito ay masyadong mabagal at napakabilis. Nang makarating lamang sa stronghold ay sa wakas ay nakahinga si Spear. Nilinaw na ang ibig niyang sabihin ay medyo mabagal kaysa sa inaasahan. Kinagabihan, dumating si Roland sa tirahan ni Theo, kung saan walang laman ang silid. Maliwanag, lahat ng ebidensya ay nawasak bago kumilos ang assassin. Habang si Summer ay nagsimulang muling likhain ang mga kaganapan nitong mga nakaraang gabi. Kasunod na iniugnay ni Spear kay Summer ang magic power ni Maisie. At si Summer na pansamantalang nagtataglay ng sapat na mahiwagang kapangyarihan, ay nagsimulang umatras sa mga detalyadong kaganapan ng bawat gabi. Minsan ay nakikita si Theo na nakaupo sa tabi ng furry place na may malalim na iniisip, kung minsan ay nagsusulat ng kung ano, na lahat ay naitala sa isang guhit ni Seria. Ayon sa paglipas ng panahon, sa pagkakataong ito, isang singsing ang lumitaw sa mesa. Medyo nagtataka ang boses ni Roland habang hinihimok niya si Seria na iguhit ang singsing. Mabilis na ginuhit ng magic pen ang singsing. Ito ay higit sa thumb size ang laki, ang pangunahing katawan sa paligid ng mga gemstones na hugis bilog, na may nakaukit sa magkabilang gilid na may simbolo ng tore at sibat. Isang tipikal na gray na kastilyo ng Royal Crest. Tanong ni Nightingale, isa ba siya sa mga tauhan ni Timothy? Saglit na nag-isip si Roland bago umiling pagkatapos ng mahabang paghinto, na sinasabing ito ay tanda ng Wimbledon III. Na ama ni Rollins. Nagulat ang lahat dahil nabalitaan nilang si Wimbledon III ay pinatay ni Gerald, ang unang prinsipe ni Grey Castle. Naalala ni Roland na ipinakita sa kanya ng kanyang ama ang singsing noong bata pa siya. Sinabi sa kanya ng kanyang ama na ang bawat gemstone ay kumakatawan sa isang mandirigma na tapat sa maharlikang pamilya, at kung mas maraming gemstones, mas matatag ang trono ng linyang nakapanig kay Wimbledon. Sa palagay ni Roland, tila si Theo ay isang nakatagong piraso na inilagay ni Wimbledon, ang pangatlo sa tabi ni Duke Ryan upang subaybayan ang buong paggalaw ng mga teritoryo sa kanluran. Tinanong ni Ron kung bakit sasalakayin ni Theo si Roland. Naisip ni Roland na marahil ay dahil natagpuan ni Timothy ang listahan. At ipinapasa ang pagpatay para sa kanila, ang sagisag ay nangangahulugan ng lahat. Gagawin nila ang anumang utos, anuman yun. Pinanood ni Nightingale ang eksena. Matagal na tinitigan ang singsing, kalaunan ay inihagis ang singsing sa furry place na may medyo bigo, ngunit bahagyang nakagan ang mga ekspresyon.
Marahil sa mata ni Theo, ang pagtatapos ng utos na ito ay nangangahulugan din ng kalayaan. Gayunpaman, si Roland, na nalaman ang dahilan, ay hindi nagpakita ng isang nakaka-relax na ekspresyon, ngunit seryosong tumingin sa furry place si Theo, at hindi inalis ang kanyang mga mata dito sa loob ng mahabang panahon. Sa hating gabi, tahimik na pumasok si Nightingale sa silid ni Roland. Si Nightingale ay hindi bumibisita kay Roland sa kalagitnaan ng gabi sa loob ng mahabang panahon, ngunit ang pagpaslang ngayon ay nagdulot sa kanya ng emosyonal na pagkabalisa. At kung wala sina Wendy at Anna, ang kastilyo ay nagbigay din sa kanya ng mas kaunting pagpigil. Tinitigan ang natutulog na prinsipe, lumabas siya sa ambon, tahimik na naglakad sa gilid ng kama at marahang hinalikan ang noo nito. Pagkatapos ay humiga siya sa tabi ni Roland. Nang bumangon si Roland mula sa kama, maliwanag na ang araw. Naisip niyang baka pagod na pagod siya kahapon dahil medyo masakit pa ang braso niya. Nakita niya ang isang pritong itlog at 2 pancake kasama ang isang tasa ng tsaa sa tabi ng mesa. Katulad noon nasa hangganang bayan sila, malinaw na inihanda ito ni Nightingale. San abi ni Roland, salamat kay Nightingale habang patungo sa bakanting lounge chair. Unti-unting lumitaw ang figura ni Nightingale. Ngumiti si Roland, laging nakahiga si Nightingale kung maiiwasan niyang umupo. With a flicker, she flipped and Saturday on the bed, sabi niya gusto niya rin dito. Ngumiti siya kay Nightingale, nakita niyang maganda ang mood nito at tinanong niya kung maganda ba ang panaginip niya. Nakipag-away saglit si Nightingale at pagkatapos ay sinabi na talaga, ito ay isang magandang panaginip. Ngayon, umaasa siyang mananatili si Nightingale sa tabi niya. Kung iisipin kung talagang nakuha ni Timothy ang listahan, marahil may iba pang mga tao na nakakuha ng order, masyadong. Ang mga lalaking ito ay walang pag-aalinlangan na tapat sa maharlikang pamilya, matapang at matalino, dahil hindi sila dapat sayangin sa mga assassinations. Ang mga taong iyon ay dapat ilagay sa mas promising na posisyon dahil lahat sila ay mga bayani ng bansa. Ngumiti si Nightingale at sinabi, ayon sa gusto mo, ang iyong kamahalan. Binuksan ni Roland ang mga kurtina, handa na munang bisitahin ang mga minahan at mga balon ng asin. Ang Nightingale, Petrov at Roland ay dumating sa isang lugar ng pagmimina. Ang lalaking namumuno sa kanila ay nagngangalang Denver. Ang kanyang pamilya ay nakatira sa paligid ng bundok na ito sa loob ng maraming henerasyon. Bukod dito, isa sa kanyang mga ninuno ang unang nakatuklas ng kaisipang ito. Mukhang proud siya sa akin na ito, kahit kaharap ang Prince of Grey Castle, mahusay siyang magsalita. Nang tanungin kung bakit hindi pa pinagsasamantalahan ang minahan, sumagot si Denver na ito ay dahil katatapos lang ng buwan ng mga demonyo. Ang natunaw na nyebe ay pumasok sa bundok at dumadaloy dito. Ang bilis ng pagkolekta ng tubig ay masyadong mabilis, kaya ang pagmimina ay maaari lamang maghintay hanggang sa tag-araw. Iminungkahi ni Roland na dapat silang gumamit ng ilang steam engine para tumulong sa pagbomba ng tubig, ngunit hindi pa narinig ni Denver ang ganoong bagay. Ngumiti si Roland at sinabing isa itong makina na magpapahintulot sa mga minahan na gumana sa lahat ng 4 na season, at marami pang dapat matutunan si Denver sa hinaharap. Medyo nag-aalinlangan si Denver, ngunit hindi ito nagsalita. Walang pakialam si Roland at nagsimulang lumipat sa susunod na lugar ng inspeksyon. Marahil ay hindi inaasahan ni Denver na maghahanda agad ang prinsipe sa pag-alis. Nagmamadali siyang humakbang pasulong, kinuha ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy mula sa kanyang mga braso at iniabot ito paarap. Sinabing ito ay isang maliit na token mula sa kanyang pamilya. Naintriga si Roland, tinanggap ang kahon at binuksan ang takip. Sa loob ay nakalatag ang 2 nakasisilaw na hiyas. Ang liwanag mula sa mga sulo, na nagdulot sa kanila ng pag-refract ng paghalo ng pula at berde. Sapat na napakatalino na halos masilaw ang mata. Sandali siyang natigilan. Wala sa mga salita ni Denver ang tumama sa kanyang tenga dahil ang kanyang atensyon ay nakatutok sa mga hiyas. Masyadong pamilyar ang kanilang kinang.